Magandang araw kay Elian. Kumusta na po kayo muli? Nagbabalik ang inyong lingkod. Usapang financial literacy tayo ngayon. Bakit nga ba kailangan nating mga Pilipino ang financial literacy? Yan, ayon po sa datos, pang 115 po ang Pilipinas sa ranking pagdating sa usaping financial literacy. Yan. At sa average 25 years old na tao sa atin ang nakakaalam ng financial literacy. So bakit nga ba kailangan ng Pilipino ang financial literacy? Ayan. Kailangan po natin ang financial literacy, okay po, dahil number one, ang financial literacy hindi naman po yan tinuturo sa school. Okay? Hindi po yan tinuturo. Kaya po maraming mga Pilipino pa rin na kahit ang sisipag, kahit may mga negosyo, kahit ang daming side hustles, mahirap pa rin or hindi nababago ang estado ng kanilang mga finances dahil po kulang sa kaalaman pagdating sa paghawak ng kanilang financial house or finances. Okay, so kailangan po natin malaman ano ba nga ba ang dapat kong malaman pagdating sa usaping financial literacy. Ayan, napaka-importante po yan. Tayo po, ang sisipag po natin. Ang mga magigiting nating OFW, nangingibang bansa para lang kumita, alright, para sa pamilya. Pero what happened pagdating sa ibang bansa, dahil kulang sa kaalaman, they end up, pagdating sa Pilipinas, walang ipon. Ayan, so kaya kailangan po natin ng financial literacy. Okay, so mag-attend po tayo ng mga seminar about sa financial literacy. Marami po dyan, mga libre pa. So mag-attend po tayo. Napaka-importante po yan. Kasi po, kahit na malaki ang sahod natin ngayon or malaki ang income po natin ngayon, kung kulang po tayo sa kaalaman, alright, yan, hindi malabong ang kinikita natin, mapupunta lang po sa wala. Okay, tandaan po natin, kailangan po nating mag-aral pagdating sa usaping financial. Alright, alamin po natin paano i-diversify ang mga pera nating pinaghihirapan, paano i-invest ang mga pera po natin, paano pagtrabahuin yung pera po natin. Ayan, alamin po natin yan. At by the way po, very possible na ang pera ay pwedeng pagtrabahuin para po sa kaalaman po nating lahat. Ang pera po, pag pinagtrabaho mo po yan, hindi yan napapagod. 24/7 pwedeng magtrabaho. Pero pag ang katawan natin, ang pinagtrabaho natin, talaga naman hindi po pwedeng 24/7 yung katawan natin ay nagtatrabaho. Napapagod po ang ating katawan. Pero ang pera, pag pinagtrabaho mo, okay, hindi po yan nagpapagod. So aralin po natin yan. Kailangan din po nating alamin yung mga ibang aspeto pagdating sa finances. Una yan is yung inflation. Ano ba yung inflation? Yan, alamin po natin yan pagka tayo po ay nag-attend ng mga ganyang financial literacy. Inflation, mga presyo ng mga bilihin, yung value ng pera mo ngayon, pera natin ngayon. Nung araw, kung mayroon kang 1,000 pesos, marami kang mabibili. Ngayon, yung 1,000 pesos mo, ano nang mabibili na ngayon? Di ba? So, yun po. Alamin po natin yan. Paano po tayo mag-invest sa mga legit na mga investment vehicle na kung saan pwede nating pagtrabahuin po yung ating pera. Ayan. Bakit nga ba napaka-importante or halaga ang pagkakaroon ng mga insurance, ang pagkakaroon ng mga healthcare? Ayan, importante po yan. Bakit nga ba importante na magkaroon po tayo ng mga emergency fund? Yan. Bakit nga ba importante na umiwas po tayo sa mga utang, lalong-lalo na yung mga nagpapautang dyan ng mga malalaking interest or mga bangko na nagbibigay ng malaking interest. I'm not saying na masamang umutang, pero kung kaya po nating umiwas po tayo. Kasi ang utang, dalawa naman yan, may good at saka bad debt. Kung nangutang ka, halimbawa na nilagay mo pang negosyo at nag-generate yan ng return, good debt po yan. Ayan, pagka nangutang ka naman na pangluho lang, ayan, hindi po yan maganda, so iwasan po natin. So mag-attend po tayo ng financial literacy, mga ka-Elian. Napakaganda po yan na meron po tayong sapat na kaalaman para po tayo'y hindi naluloko, hindi na-i-scam, at malaman po natin paano pagtrabahuin yung pera.
paano magkaroon ng passive income. Yan, alamin po natin. So yun lamang kailian. Kung may mga tanong kayo, mag-message po kayo. Alright, about financial literacy. Yun lamang, maraming salamat and God bless everyone.